Ang kwento ng antingero at aswang na naganap noong taong 1960 ay isang salaysay mula sa isang malayong baryo sa Luzon, kung saan ang mga sinaunang paniniwala ay nananatiling buhay. At ang mga kwento tungkol sa mga aswang at anting-anting ay hindi may kakaila sa mga tahanan at bukirin. Ang bayang ito ay tinatawag na San Isidro. Tahimik at malayo sa kabiasnan, ngunit puno ng misteryo at kababalaghan. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Casper, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Simulan na po natin ang ating kwento. Nakatayo ako sa harap ng makalumang bahay ni Lolo Bartolome. Matanda na siya at ang kanyang kwento ay bahagi ng aking misyon. Ang magtala ng mga alamat at kwento ng mga katutubong pamumuhay sa mga probinsya. Hindi ko inakala na magiging higit pa ito sa simpleng dokumentasyon. Hindi pa ako nakakapasok sa pintuan ng bahay. Naramdaman ko na ang bigat ng hangin. Parang may kakaibang presensya sa paligid. Lolo, kumusta po? Ako po si Ramon. Manunulat po galing Maynila. Pagpapakilala ko habang lumalapit. Tumayo si Lolo Bartolome mula sa kanyang lumang upuan at sinalubong ako ng malalim na titig. Mukhang alam niyang may dahilan ang aking pagpunta bukod sa pagsusulat. Alam kong kung bakit ka nandito, sabi niya. Hindi lang para sa kwento, kundi para sa katotohanan ng anting-anting. Hindi ko na itago ang gulat sa aking mukha. Hindi ko pa nasasabi kung ano talaga ang hinahanap ko, pero mukhang alam na niya. Pinatuloy niya ako. Ang mga antingero dito, marami na silang naranasan. Pero ang pinakamatindi ay noong makaharap ko ang isang aswang sa bundok. At doon nagsimula ang kanyang kwento. Napalunok ako. Hindi ko inasahan ang ganitong simula. Noong taong 1960, sabi ni Lolo Bartolome, isa siyang antingero na kilalang magaling sa kanilang baryo. Nakuha niya ang kanyang anting-anting mula pa sa kanyang ama. Isang lumang pamana ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, ang anting-anting na ito ay may kakayahang protektahan ka laban sa mga masasamang nilalang. Lalo na sa mga aswang na laganap noon sa kanilang baryo. Isang gabi, habang nasa gitna ako ng bukirin para maghanap ng mga halaman, bigla akong naramdamang may sumusunod sa akin. Pagkukwento niya. Iba ang pakiramdam, Ramon. Malamig na parang tumitigil ang oras. Hindi ito ordinaryong hayop o tao lang. Tumigil siya saglit at nakatitig lamang sa akin. Naramdaman mo na ba yon? Yung takot na parang kinukuha ang kaluluwa mo? Hindi pa po, Lolo eh. Sagot ko. Bagamat nararamdaman ko na ngayon ang kaba sa kanyang kwento. Iyon ang aswang, Ramon. Hindi mo sila makikita kaagad. Pero mararamdaman mo sila bago pa man sila lumitaw. At kahit gaano kalakas ang anting-anting mo, kapag natunugan ka nila, hahabulin ka nila hanggang sa hindi ka na makatakas. Lumalim ang gabi at habang patuloy ang kwentuhan namin ni Lolo Bartolome, inilarawan niya ang kanyang mga paghahanda bago makipagharap sa aswang. Hindi basta-basta ang mga ito. May ritual, may mga dasal, at may kakaibang halamang ginagamit para sa proteksyon. Kailangan mong matutunan ang tamang dasal. Dahil kung mali ang bigkas mo, wala kang kalaban-laban, kagaya ng nangyari kay Kainteng. Aniya, nabanggit niya ang pangalan ng isa pang antingero sa kanilang baryo noon.
na di umano'y nalagutan ng hininga matapos makaharap ang isang aswang. Sa bawat salitang binibitawan niya, parang mas lumilinaw ang imahe ng panganib na dulot ng mga aswang. Iniisip ko kung gaano katotoo ang mga ito o bahagi lamang ng alamat ng kanilang bayan. Ngunit habang nagkukwento si Lolo, dama ko ang takot at hirap na pinagdadaanan niya. Ayon kay Lolo Bartolome, ang unang aswang na kanyang naranasan ay hindi niya makalimutan. Isang gabi daw, habang nasa gitna ng kanilang pagtitipon sa bayan, may kakaibang hangin na dumaan. Nagsimula ang mga alagang hayop na magwala. Tila ba may nakikitang banta. Tapos bigla na lang may lumundag mula sa puno. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Mabalahibo ang katawan at may mahahabang kuko na tilay handa ng mang-ugat ng laman. Anong ginawa niyo, Lolo? Tanong ko. Hinugot ko ang aking anting-anting at nagsimula akong magdasal. Pero kahit naroon ang aking anting-anting, hindi ko maiwasang manginig. Ramdam kong mas malakas siya kaysa sa akin. Inangka kong lumapit sa nilalang ngunit bawat hakbang ko ay tila pinapatigil ng malamig na hangin at bigat ng presensya nito. Iyon ang gabi na napatunayan kong hindi sapat ang isang anting-anting. Kailangan ng lakas ng loob at tamang oras para talunin ang isang aswang. Nagpatuloy ang laban at bagamat nasugatan si Lolo Bartolome, napalayas niya ang aswang. Pagkatapos ng unang engkwentro ni Lolo Bartolome sa aswang, bumalik siya sa kanilang baryo. Dala ang mga sugat at ang bigat ng karanasan. Pagdating niya sa bahay, pinilit niyang itago ang nangyari. Ngunit hindi niya napigilang mapansin ng kanyang asawa na si Lola Maria ang kanyang mga sugat. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Lola Maria nang makita ang malalim na galos sa kanyang braso. Huwag kang magalala, okay lang ako. Sagot ni Lolo. Ngunit alam niyang hindi magagawang itago ng matagal ang nangyari. Maging si Lola Maria ay may kaalaman tungkol sa mga anting-anting at alam niyang may malalim na dahilan kung bakit ganoon ang kalagayan ng kanyang asawa. Basta, kailangan ko ang iyong tulong. Dagdag ni Lolo habang naglalapat siya ng langis sa kanyang mga sugat. Isang gabi ang lumipas at walang ibang kakaibang nangyayari. Ngunit nagbago ang lahat ng muling maramdaman ni Lolo Bartolome. Ang malamig na hangin sa loob ng kanilang bahay. Isang kakaibang pagkaramdam ang bumalot sa paligid. Tila'y may nagmamasid. Ramdam mo ba yun, Maria? Tanong ni Lolo sa kanyang asawa. Habang tinititigan ng bintana, na animoy may matang nagtatago sa likod ng mga dahon ng puno ng saging sa kanilang bakuran. Tumango si Lola Maria. Oo, naririto na naman sila. Sagot nito at mabilis silang naganda ng mga pangontra, bawang, langis at ang kanilang mga anting-anting. Ngunit may kakaibang pagkaramdam si Lolo Bartolome. Parang hindi lang isang aswang ang pumabalik. Mas marami sila ngayon. Bulong niya sa sarili. Lumipas ang mga araw at bawat gabi ay nagiging mas matindi ang presensya ng mga aswang sa kanilang baryo. Hindi lamang si Lolo Bartolome ang nakakaramdam, maging ang ibang mga taga-baryo ay nagkukwento ng mga kakaibang pangyayari. Ang mga alagang hayop ay naglalaho at ang mga tao ay natatakot na lumabas kapag sumasapit na ang dilim. Isang gabi nun, lumapit kay Lolo Bartolome si Catano, isa pang kilalang antingero sa baryo. Bartolome, narinig mo na ba ang balita? Si Aling Iska, natagpuan siyang patay kaninang umaga. Ang sabi ng mga tao, aswang ang pumatay sa kanya.
Napatigil si Lolo Bartolome. Kilala niya si Aling Iska bilang isang matandang babae na tahimik lamang sa kanyang kubo. Wala siyang kaaway at hindi siyang tipo ng tao na makakaakit ng mga aswang. Bakit siya pa? Tanong ni Lolo na puno ng pagtataka. Ang sabi ng iba may kinagalit siyang espiritu. Ngunit ang alam ko, may kinalaman ito sa isang mas malalim na sekreto ng ating baryo. At naniniwala akong ito ay nauugnay sa iyong engkwentro noong isang buwan. Sagot ni Katano. Biglang sumilay ang alalahanin sa mukha ni Lolo Bartolome. Hindi lang basta-basta mga aswang ang kanilang kalaban. Mukhang mayroong mas malaki at mas malalim na dahilan kung bakit muling bumabalik ang mga ito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lolo Bartolome. Alam niyang mayroong dapat malaman bago pa man lumala ang sitwasyon sa kanilang baryo. Pumunta siya kay Lolo Tasio. Ang kanyang ama ay na nagturo sa kanya ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa anting-anting at mga ritual. Pagkarating niya sa bahay ni Lolo Tasio, mahina na ito at hirap nang magsalita. Ngunit alam ni Bartolome na kailangan niyang malaman ang sekreto ng kanilang baryo. Lolo, panimula ni Bartolome. May mga bumabalik na aswang sa baryo. Hindi ko kayang labanan ito ng mag-isa. Ano bang sekreto ang dapat kong malaman? Pinilit bumangon ni Lolo Tasio mula sa kanyang kama. Bartolome, matagal nang itinatago ng ating pamilya ang isang katotohanan. Ang anting-anting na hawak mo, hindi yun basta proteksyon lamang. Isa itong tanda, isang sumpa na minana mula sa ating mga ninuno na minsang nagkaroon ng kasanduan sa isang makapangyarihang nilalang na ito ay ang pinuno ng mga aswang. Hindi makapaniwala si Lolo Bartolome. Sumpa? Anong ibig mong sabihin, Lolo? Ito ang dahilan kung bakit hinahanap ka nila. Ang anting-anting mo ay simbolo ng isang lumang kasunduan na hindi na ituloy. Ang kasunduan ay naputol noong mga ninuno natin ay hindi na tumupad sa pangako sa mga aswang. At ngayon, bumabalik sila para kunin ang kanilang dapat na bahagi. Kwento ni Lolo Tasio. Nanlamig si Bartolome sa narinig. Hindi lamang pala siya simpleng antingero, kundi isang tagapagmana ng isang sumpa na hindi niya alam. Ano ang dapat kong gawin, Lolo? Tanong niya at puno ng takot at pagkalito. Hanging ikaw lang ang makakatupad sa kasunduan o tuluyang makakawala sa sumpa. Ngunit hindi ito magiging madali. Kailangan mong harapin ang pinuno ng mga aswang mismo. Suhestyon ni Lolo Tasio. Mula noong nalaman ni Bartolome ang tunay na pinagmula ng kanyang anting-anting, nagsimula siyang maghanda para sa kanyang nalalapit na laban. Hindi na lamang ito basta proteksyon laban sa mga aswang, kundi ito ay magiging laban para sa kanyang kalayaan at kaligtasan ng buong baryo. Pinalakas niya ang kanyang anting-anting sa pamamagitan ng mga dasal na itinuro sa kanya ni Lolo Tasio. At nagtipo ng iba pang mga antingero sa kanilang baryo. Alam niyang hindi magagawa ito ng mag-isa. Isa itong laban na kailangan ng tapang, tiwala sa kapwa, at higit sa lahat, ang matinding paniniwala sa kapangyarihan ng anting-anting. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, alam ni Bartolome na darating ang oras na siya mismo ang haharap sa pinuno ng mga aswang. Isang gabi, bago ang inasahang pagdating ng pinuno ng mga aswang, tahimik na naghanda si Lolo Bartolome. Pinagmasdan niya ang kanyang anting-anting
ang maliit na bagay na bumabalot sa kanyang buong buhay, na ngayon ay tila nagpapasa ng bigat ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Habang pinupunasan niya ito ng langis na inihanda mula sa mga sagradong halaman, bumalik sa kanyang isip ang mga salitang iniwan ni Lolo Tasio. Hindi lamang ito proteksyon, kundi isa ring tanda ng kasunduan. Sa labas ng bahay, naririnig na ang mga huni ng mga kuliglig. Ngunit sa kabila ng ingay ng gabi, may nararamdaman siyang hindi pang karaniwan. Tila nagbabantang presensya ang unang bumabalot sa kapaligiran. Nasa ere ang takot, ang tensyon ng isang laban na magdidesisyon ng kanilang kapalaran. Nagtipon ang iba pang antingero sa bahay ni Lolo Bartolome. Si Catano, Ka Nestor at Mang Pedro ay dumating. Dala ang kanilang mga sariling anting-anting at mga pangontra. Isa-isa silang bumati kay Lolo. Tila alam nilang malapit na ang kanilang pagsubok. Bartolome, alam mong hindi tulad ito ng mga pangkaraniwang aswang na nakaharap natin noon. Kung totoo ang mga sinasabi ni Lolo Tasio, ang pinuno ng mga aswang ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang nakita natin. Sabi ni Catano. Alam ni Lolo Bartolome ang panganib. Alam niyang ang labanang ito ay hindi katulad ng mga nakaraang engkwentro. Pero hindi niya maaaring ipakita ang kanyang pangamba. Sa loob-loob niya, inihanda na niya ang sarili na maaari ito na ang huling gabi ng kanyang buhay. Bago sumapit ang dilim, nagpulong-pulong ang mga antingero sa gitna ng baryo. Doon itinuro ni Lolo Bartolome ang mga ritual at dasal na itinuro sa kanya ni Lolo Tasio. Isang sagradong apoy ang sinindihan at bawat isa sa kanila ay naglagay ng bawang at langis sa kanilang mga balat. Isang tradisyonal na proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Ito ay laban hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa buong baryo, sabi ni Bartolome habang humaharap sa kanya mga kasama. Ang mga aswang ay babalik, hindi lamang para sa atin, kundi para sa sumpang nakagapos sa ating mga anting-anting. Kailangan nating ipaglaban ang ating kalayaan. Naramdaman ni Bartolome ang bigat ng responsibilidad. Ang mga matang nakatingin sa kanya, mga kapwa antingero na umaasa sa kanyang pamumuno, ay tila nagbibigay ng karagdagang lakas. Kailangan niyang maging matapang hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong baryo ng San Isidro. Mabilis na lumubog ang araw at ang dilim ay dahang-dahang bumalot sa baryo. Ang bawat anino sa gilid ng gubat ay nagmistulang nag-aabang, habang ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagpapahiwatig ng nalalapit na panganib. Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Bartolome. Ang oras ay dumating na. Habang naghihintay sa gitna ng bukirin, pinalilibutan ng kanyang mga kasama, biglang may narinig silang kaluskos mula sa kakahuyan. Isang malalim at nakakapangilabot na tunog na tila halakhak ng isang nilalang hindi tao. Narito sila, bulong ni Catano habang hinigpitan ng hawak sa kanyang anting-anting. Biglang sumambulat ang isang malakas na ihip ng hangin at mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang mga hugis na mga aswang. Hindi tulad ng mga nakita nila dati. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim at ang kanilang mga katawan ay mas malalaki at mas mapanganib kaysa sa dati nilang nakaharap na. Ngunit ang pinaka-nakakapangilabot ay ang isang nilalang na tila namumuno sa kanila, na mas mataas, mas mabalahibo
at ang mga mata ay kumikislap na pulang liwanag. Siyang pinuno ng mga aswang, ang nilalang na may kasunduan sa angka ni Bartolome. Ikaw ba ang tagapagmana ng anting-anting? Tanong ng nilalang. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng galit. Dagdag pa nito. Matagal lang dapat natapos ang kasunduang ito. Hindi ko pinili ang sumpang ito. Sagot ni Bartolome. Nanginginig man ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. Ngunit narito ako upang tapusin ito, hindi bilang alipin ninyo, kundi bilang isang malayang tao. Ang mga aswang ay unti-unting pinaliliputan ang grupo ni na Bartolome. Ngunit hindi sila umatras. Sa halip, itinaas nila ang kanilang mga anting-anting at nagsimulang magdasal. Sa bawat salita, tila lumiliwanag ang kanilang mga anting-anting at ang mga aswang ay bahagyang napatras. Ngunit hindi ito naging madali. Sa isang iglap, sumugod ang pinuno ng mga aswang at ang kanyang mga kamay at tila bakal na lumilipad kay Bartolome. Mabilis na inilabas ni Bartolome ang kanyang anting-anting at sa sandaling iyon, nagkaroon ng matinding banggaan ng lakas. Ang lakas ng kanyang anting-anting laban sa sumpa ng aswang. Nagpatuloy ang laban at bawat andengero ay nakikipagsagupaan sa kanilang mga sariling kalaban. Ang mga aswang ay tila mas malalakas ngayon, mas mabibilis at mas mababangis. Ngunit hindi sumusuko ang grupo ni Bartolome. Patuloy silang lumalaban sa tulong ng kanilang mga dasal at anting-anting. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang laban, si Bartolome ay nakatuon lamang sa pinuno ng mga aswang. Sa bawat atake ng nilalang, tila lalong lumalakas ito at ang kanyang anting-anting ay unti-unting nawawala ng bisa. Nararamdaman ni Bartolome ang bigat ng sumpa. Tila bumabalik sa kanyang kasunduang hindi pa natatapos. Isang kasunduan ang ipinangako ng iyong mga ninuno. Sigaw ng pinuno habang patuloy sa pag-atake. Hindi ka makakatakas sa aming pag-iigante. Ngunit si Bartolome, kahit na puno ng takot at pangamba, alam niyang may isang paraan para tapusin ang sumpa. Ang anting-anting, sabi ni Lolo Tasio, ay hindi lamang tanda ng kasunduan, kundi isang susi sa kalayaan. Kailangan niya itong gamitin ng wasto, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Habang patuloy na umiikot ang mga aswang sa paligid ni na Bartolome, nakaramdam siya ng matinding pangangamba. Ang bawat kilos ng pinuno ng mga aswang ay tila sumasalamin sa makapangyarihang sumpa na bumabalot sa kanyang pamilya. Mabilis, mabangis, at tila hindi naaapektuhan ng kanyang anting-anting ang pinunong ito. Hindi tulad ng ibang mga aswang. Ang nilalang na ito ay may mas malalim na pinagmumula ng lakas at tila walang kapantay. Ano ba ang sukdulo ng iyong kapangyarihan? Tanong ng pinuno. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mapulang liwanag habang unti-unting lumalapit kay Bartolome. Hindi mo kayang tapusin ang kasunduang ginawa ng iyong mga ninuno. Huminga ng malalim si Bartolome at sa kabila ng takot, sinubukan niyang alalahanin ang lahat ng itinuro sa kanya ni Lolo Tasio. Alam niyang hindi ito maging simpleng laban ng lakas. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa anting-anting. Ang tamang dasal at ang ritual na magwawasak sa sumpa. Tinawag niya ang kanyang mga kasama. Katano, Kanistor, Mang Pedro, kailangang magtulungan tayo ngayon. Hindi natin kayang labanan ito ng kanya-kanya. Mabilis na tumugon ang mga antingero.
Itinataas nila ang kanilang mga anting-anting ng sabay-sabay. Ang liwanag na nagmumula sa kanilang mga talismang yari sa mga sinaunang bato at kahoy ay sumiklab. Nagbigay ng bahagyang liwanag sa paligid. Sa harap ng liwanag, bahagyang umatras ang mga aswang. Ngunit ang kanilang pinuno ay nananatiling matatag at hindi natitinag. Ang inyong mga anting-anting ay walang saysay laban sa akin. Sigaw ng pinuno ng mga aswang. Muli siyang sumugod kay Bartolome at sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng direktang pagbangga ng kanilang mga lakas. Nagliyab ang ere sa kanilang paligid at ang hangin ay tila nagpakawala ng malakas na alon ng enerhiya. Ang pag-usbong ng isang bagong lakas. Sa gitna ng banggaan ng lakas, naramdaman ni Bartolome ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagong enerhiyang dumadaloy mula sa kanyang anting-anting. Sa kanyang mga dasal, tila may bagong sigla na dumating. Isang parsa tila sumasanib sa kanya mula sa kanyang mga ninuno. Ang anting-anting ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag at naramdaman ni Bartolome na may isang bagay na nagising sa loob nito. Habang patuloy na tinutulak ng pinuno ng aswang ang kanyang lakas, nakaramdam si Bartolome ng kakaibang sigla. Hindi lamang ito tungkol sa kapangyarihan ng anting-anting, kundi tila may gumising sa kanyang dugo. Isang sinaunang persa na kasing tanda ng kasunduang iyon. Ang lakas ng ating lahi, ito ang kailangan kong gamitin. Bulong ni Bartolome sa sarili. Bigla niyang naalala ang huling aral ni Lolo Tasio. Ang anting-anting ay hindi lamang proteksyon laban sa masasama. Ito rin ay koneksyon mo sa iyong mga ninuno. Kapag natutunan mong yakapin ang buong kasaysayan ng iyong lahi, ang anting-anting ay magiging tunay na makapangyarihan. Ngayon, sa gitna ng panganib, natutunan ni Bartolome kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi lamang niya laban ang kanyang hinaharap, kasama niya ang espiritu ng lahat ng kanyang mga ninuno. At sa sandaling iyon, ginamit niya ang kabuuan ng lakas na nararamdaman niya mula sa kanilang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sumisigaw siya ng isang malakas na dasal at biglang lumiliwanag ang kanyang anting-anting nang mas maliwanag kaysa sa dati. Tila isang kidlat na bumagsak sa kalangitan. Ang liwanag nito ay kumalat sa paligid. Pinaurong ang mga aswang sa kanilang mga kinatatayuan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nakangisi ang pinuno ng mga aswang habang humahakbang ito pabalik mula sa liwanag. Akala mo ba, tapos na ang laban? Marami pa kaming darating. Ang kasunduang ito ay hindi matatapos hanggat hindi mo kami lubusang binibigyan ng aming karapatan. Nagulat si Bartolome sa mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Ang pinuno ng mga aswang ay nagpatuloy. Ang iyong mga ninuno ay nangako ng isang bagay sa amin. Ngunit hindi nila tinutupad. Ngayon, ikaw ang magtatapos ng kanilang pagkukulang. Lumalim ang tanong sa isip ni Bartolome. Hindi niya lubos na naintindihan ang buong kasaysayan ng kasunduan. Ngunit alam niyang may kinalaman ito sa anting-anting. Kung ang mga ninuno niya ay nangako ng isang bagay, ano kaya iyon? At paano niya iyon maisasaayos? Sa kabila ng mga tanong sa kanyang isipan, si Bartolome ay tumayo ng matatag. Hindi ko papayagan na makuha ninyo ang baryo namin. Ang sumpa ng aking mga ninuno ay hindi ang magiging pamana namin. Sa gabing ito, tatapusin ko na ang kasunduan. Ang pinuno naman ng mga aswang ay tumawa ng malalim. Sige, subukan mo.
Ngunit tandaan mo ito, Bartolome. Ang sumpa ay mas malalim kesa sa iniisip mo. Hindi mo basta-basta matatakasan ng kasunduan. Muling sumugod ang pinuno ng mga aswang. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Bartolome. Ginamit niya ang bagong sigla mula sa kanyang mga ninuno at sinaniban niya ang kanyang anting-anting ng lahat ng lakas na natutunan niya mula sa mga ritual ni Lolo Tasio. Nagkaroon muli ng matinding banggaan, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Bartolome ang lakas na dumadaloy mula sa lupa, mula sa kalangitan, at mula sa kanyang mga ninuno. Sa ngalan ng aking pamilya at sa ngalan ng kalayaan ng baryong ito, tatapusin ko na ang sumpa! Sigaw ni Bartolome habang binibigkas ang pinakahuling dasal na itinuro ni Lolo Tasio. Habang bumibigkas si Bartolome na ang pinakahuling dasal, naramdaman niya ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at tila ang buong kalikasan ay sumasabay sa kanyang boses. Ang kanyang mga kasamaang antingero ay naramdaman din ang pag-usbong ng bagong enerhiya na tila umaagos mula sa lupa patungo sa kanilang mga katawan. Sa bawat salitang binibigkas ni Bartolome, ang liwanag ng kanyang anting-anting ay lalong nagniningning. Halos magliyab sa lakas nito. Ang pinuno ng mga aswang naman, na kanina'y buong kumpiyansang umaatake, ay biglang napatigil. Hindi maaari. Bulong nito habang nakikita ang pagbabagong anyo sa paligid. Ang sumpa, ito ay mas malalim na kapangyarihan. Sa kabila ng bagong sigla ni Bartolome, alam niyang hindi pa siya tapos. Hindi lamang sapat ang anting-anting, kundi ang buong kasaysayan ng kanilang angkan ang dapat niyang harapin. Alam niyang naroroon ang sagot sa sumpa, ngunit paano niya tatapusin ang isang kasunduang hindi niya alam ang kabuuan. Sabihin mo sa akin. Sigaw ni Bartolome sa pinuno ng mga aswang, sabay laylay ng kanyang anting-anting na puno ng liwanag. Ano ba ang hinihingi ng inyong lahi? At ano ba ang ipinangako ng aking mga ninuno? Ngunit ang pinuno ay tumawa lamang ng isang malamig at mabigat na halakhak. Ang mga ninuno mo ang nangakong ng isang bagay na hindi nila tinupad. Sila ay nangako ng kaluluwa, isang buhay bilang kapalit ng kapayapaan. Nagimbal si Bartolome. Isang kaluluwa? Hindi niya alam na ganon kalalim ang kasunduan. Ang kanilang pamilya, na kilalang mga tagapagtanggol laban sa mga aswang, ay may lihim na koneksyon pala sa mga nilalang na ito. Ngunit hindi siya papayag na ang buhay ng kahit sino sa kanyang kababaryo ay kunin bilang kabayaran. Ang buhay at kalayaan ng mga taga San Isidro ay hindi maaaring maging kabayaran para sa anumang kasunduan na ginawa ng kanyang mga ninuno. Habang patuloy na lumalakas ang enerhiya sa paligid, isang ideya ang sumagip sa isip ni Bartolome. Ang kasunduan ay hindi nangangailangan ng literal na buhay bilang kapalit. Maaari kayang ito ay isang simbolikong buhay, isang pagsuko ng kapangyarihan na bumabalot sa kanilang angkan. Kung tunay na kaluluwa ang kailangan ninyo, sabi ni Bartolome, ako ang magbibigay nito. Ngunit hindi ito kaluluwa ng aking mga kababaryo. Sa halip, ibinibigay ko ang aking sarili bilang tagapagpadala ng kasunduan. Tatapusin ko ang sumpa, ngunit wala nang iba pang buhay ang kukunin. Ang pinuno ng mga aswang ay tila nagulat sa alok ni Bartolome. Ibinibigay mo ang iyong sarili bilang kapalit ng sumpa.
Napakatapang mong magdesisyon para sa iyong angkan. Oo, sagot ni Bartolome. Kung ako ang tagapagmana ng kasunduan, tatapusin ko ito sa pamamagitan ng aking sariling kapalaran. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang hangin. Ang mga aswang na kanina'y tila walang takot at galit ay nagsimulang umatras. At ang kapangyarihan ni Bartolome ay naging mas malinaw. Ang kanyang anting-anting ay nagpakita ng isang kakaibang simbolo. Isang sinaunang marka na nagpapakita ng katapusan ng kasunduan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang pinuno ng mga aswang ay tila handang bitawan ng sumpa ng gano'n na lamang. Kung ibibigay mo ang iyong sarili, handa ka bang harapin ang lahat ng maaaring mangyari? Ang buhay mo, ang kaluluwa mo, ang lahat ay magiging bahagi ng sumpa. Sambit ng pinuno sa kanya. Tumayo si Bartolome ng matatag. Alam niyang ito na ang huling hakbang sa kanyang laban. At hindi na siya maaaring umatras. Oo, tatapusin ko ito. Kahit na ito ang huling gabing magagamit ko ang anting-anting na ito. Hindi mo na makukuha ang buhay ng kahit na sino pa sa baryong ito. Sa kanyang desisyon, itinaas ni Bartolome ang anting-anting at binitawan ng isang panghuling dasal. Ang liwanag mula sa kanyang anting-anting ay umabot sa buong baryo. At tila bawat sulok ng gubat ay nagliliwanag ng isang matinding puting liwanag. Ang mga aswang ay nagising sa lakas ng dasal na iyon. At ang mga nilalang ng dilim ay unti-unting nawala sa ere. Animoy natutunaw sa liwanag. Ngunit habang lumalakas ang liwanag, naramdaman ni Bartolome ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang sumpa ay hindi ganap na nawawala, ngunit tila ito'y nililipat sa kanya. Ang bigat ng kasunduan ng kanyang mga ninuno ay unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Nararamdaman niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay pagkatapos ng gabing ito. Nagpatuloy siya sa pagbigkas ng mga dasal hanggang sa naramdaman niyang bumabalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga aswang ay tuluyan ng naglaho at ang kapaligiran ay muling bumalik sa dating kalmadong anyo. Ngunit alam niyang hindi ito simpleng tagumpay. Napatigil ang lahat. Tumahimik ang paligid. Ang mga antingero ay natulala. Tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Bartolome, kahit pagod ay tila nauubasan ng lakas, ay nakatayo pa rin. Ngunit may kakaibang pagkaramdam na bumabalot sa kanyang katawan. Ang sumpa ay nariyan pa rin, ngunit sa kanya na nakatuon. Pagkatapos ng matinding liwanag at katahimikan na bumalot sa paligid, naramdaman ni Bartolome ang bigat ng bagong kapalarang nakapatong sa kanyang balikat. Hindi niya may tatanggi ang bagong responsibilidad. Ang sumpang iniwan ng kanyang mga ninuno ay ngayon nasa kanya na. Sa bawat hakbang niya, tila mas mabigat ang hangin at ang anting-anting na dati nagbibigay lakas sa kanya ngayon ay parang isang pasanin. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mga kasamahan na kanina'y nagliligtas din ng kanilang sarili mula sa mga aswang. Bartolome, ano ang nangyari? Tanong ni Katano habang hawak-hawak pa rin ang kanyang anting-anting. Tila naghihintay ng bagong utos. Tapos na ang laban, sagot ni Bartolome habang patuloy na nakatitig sa madilim na kalangitan. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay tapos na ang lahat. Ang mga antingero ay tahimik na tumingin sa kanya. Alam niyang may naiwan pang mga katanungan. Ano nga ba ang tunay na kabayaran ng kasunduang ito? At ano ang magiging epekto nito sa baryo? Habang humuhupa ang tensyon ng laban, nagsimulang magtipon ang mga taga-baryo sa paligid ng kanilang mga antingero. May mga nagtanong, may mga nagdududa, ngunit karamihan ay nagpasalamat sa kanilang pagliligtas
Si Aling Marta na dati madalas magdala ng tsismis sa baryo, ngayon ay lumapit kay Bartolome nang nanginginig. Salamat Bartolome, sabi niya na halos hindi makatingin sa mata ng antingero. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na namin makita pang araw bukas. Ngumiti si Bartolome, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kaba. Alam niyang may mas malalim pang banta. Isang sumpang maaaring bumalik anumang oras. Ngayon, ang responsibilidad ay nasa kanya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya makakayang dalhin ang bigat nito. Ang anting-anting, hindi ko na ito magagamit tulad ng dati. Bulong niya sa sarili. Ngunit narinig siya ni Canister. Bakit mo nasabi yan, pare? Tanong ni Canister, halatang naguguluhan. Nasa sa iyo pang anting-anting, hindi ba? Oo, tugon ni Bartolome. Pero iba na ito. Iba na siya ngayon. Hindi na ito tulad ng dati. Ang lakas nito ay pinagsama sa sumpa ng mga ninuno ko. Ako na ngayon ang tagapagdala ng kasunduan. Wala nang iba pang hahawak ng sumpang ito. Pero nangangahulugan din ito na hindi na ako makagagamit ng anting-anting para sa sarili kong kaligtasan. Sa halip, magiging gabay ako para sa susunod na henerasyon ng mga antingero. Natahimik ang lahat. Ang boses ni Bartolome tila may daladalang mabigat na pahayag. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang para tapusin ang laban, kundi upang siguraduhin ang sumpa ay hindi na magdudulot ng kapahamakan sa kanilang baryo. Matapos ang labanan, bumalik ang baryo sa tila normal na kalakaran. Ngunit alam ng lahat, lalo na si Bartolome, na ang pagbabanta ng mga aswang ay hindi ganap na nawala. Lahat ay tahimik na nagtuloy sa kani-kanilang gawain, ngunit may takot na sumasagi sa kanilang mga puso. Isang gabi, habang nakaupo si Bartolome sa labas ng kanyang kubo, nakaramdam siya ng kakaibang hangin. Isang malamig na simoy na tila may dalang bulong mula sa malayo. Hindi na siya natatakot tulad ng dati, ngunit alam niyang may mensahe sa hangin. Isang paalala na ang labanang ito ay maaaring magpatuloy sa ibang anyo. Biglang dumating si Amang Pedro. Dala ang isang tangkay ng sagradong halamang dagat na ginagamit ng mga antingero para sa proteksyon. Bartolome, sabi nito. Dumating na ang balita mula sa kabilang bayan. May mga ulat na mga nawawalang bata. Hindi ito karaniwan. Napatigil si Bartolome. Bagamat nagwagi sila sa laban, sa pinuno ng mga aswang, may isang bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing hindi pa ito tapos. Marahil ay may ibang nilalang na gumagalaw sa likod ng mga pangyayaring ito. At sa bawat hakbang ng kanyang buhay mula ngayon, alam niyang hindi na niya maaaring baliwalain ang mga babala. Hindi pa tapos ang laban. At mas malaking banta ang paparating. Kailangang ihanda natin ang lahat. Bulong niya kay Pedro. Dumaan ang mga buwan at sa bawat araw na lumilipas, ipinasa ni Bartolome ang kanyang kaalaman sa mga mas batang antingero. Isa na rin rito si Miguel, ang apo ni Catano, na nagpakita ng kakaibang likas na talento sa paggamit ng mga anting-anting. Sa bawat pag-aaral, ipinapasa ni Bartolome hindi lamang ang mga dasal at ritual, kundi pati na rin ang mga lihim ng kanilang angkan. Ang mga bagay na matagal nang itinago ng kanilang mga ninuno. Miguel, sabi ni Bartolome isang gabi, habang nagtuturo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi lamang kapangyarihan ang dala ng anting-anting. Kasama nito ang responsibilidad. Kailangang handa kang magsakripisyo, tulad ng ginawa ko. Opo, Manong, sagot ni Miguel.
punong-puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang ating baryo. Ngunit alam ni Bartolome na hindi madaling gawin ito. Bagamat handa si Miguel, ang sumpa ng kanilang angkan ay tila may sariling buhay. Laging naghihintay, laging nariyan, tulad ng anino sa likod ng bawat sulok ng baryo. Sa kanyang mga huling taon, naramdaman ni Bartolome ang unti-unting pagbagsak ng kanyang lakas. Ang sumpa na kanyang pinasan ay patuloy na bumabalot sa kanya. At alam niyang oras na para maipasa ang lahat ng kanyang natutunan sa susunod na henerasyon. Ngunit bago siya tuluyang magpahinga, alam niyang may isang huling hamon pa siyang haharapin. Ang mga aswang ay hindi pa ganap na napapalayas. May mas malalim pang lihim na nagtatago sa likod ng kasunduang iyon. At alam niyang ito ang magiging huling misyon ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon at kahit patuloy na ipinapasa ni Bartolome ang kanyang kaalaman sa mga batang antingero, naramdaman niyang ang kanyang oras ay papalapit na sa wakas. Ang sumpang bumabalot sa kanya ay nagpapabigat ng kanyang mga hakbang. Ngunit hindi niya ito alintana. Alam niyang mayroon pa siyang natitirang tungkulin. Isang huling misyon na magwawakas sa lahat ng ito. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, nakarinig si Bartolome ng kakaibang tunog mula sa kagubatan. Hindi ito ang pangkaraniwang bulong ng hangin o ingay na mga hayop. Ito ay tila isang pagtawag, isang matinding sigaw mula sa kadiliman na bumabalot sa paligid. Mabilis siyang bumangon, kinuha ang kanyang anting-anting at nagpunta sa gilid ng kagubatan. Miguel, Bulong ni Bartolome sa hangin, na tila nakikipag-usap sa batang antingero na ngayon ay itinuturing niyang kapalit. kailangan mo kong samahan. May bagay tayong dapat tapusin. Mabilis na dumating si Miguel, bit-bit ang sariling anting-anting at mga ritual na itinuro ni Bartolome. Manong, ano po ang nangyayari? Bakit niyo po ako pinatawag sa kalagitnaan ng gabi? Tapos na ang panahon ng paghihintay. Sagot ni Bartolome habang tumitingin sa dilim ng kagubatan. Ang pinuno ng mga aswang ay nawala. Ngunit may naiwan pa silang hindi natin natuklasan. Ang ugat ng kanilang kasamaan, ito ang bagay na hindi ko pa natutuldukan. Si Miguel ay tumahimik, ngunit kita sa kanya mga mata ang tapang. Alam niyang ang laban na ito ay mas malalim kaysa sa mga itinuro sa kanya. Ang anting-anting ay hindi lamang simbolo ng proteksyon. Ito ay susi sa isang mas malaking misteryo na ngayon ay unti-unting malalantad. Nagpatuloy si Bartolome at Miguel patungo sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, nararamdaman nila ang bigat ng hangin. Hindi na ito tulad ng dati. Ang mga puno ay tila mas madilim, ang hangin ay mas malamig, at ang kanilang mga anting-anting ay nagsimulang kumikislap ng kakaibang liwanag. Ang kagubatang ito ay tila hindi na ang lugar na kilala nila. Nandito na tayo, sabi ni Bartolome nang huminto sila sa isang matandang puno. Isang sinaunang balete na may mga ugat na nakaumbok sa lupa. Dito nakatago ang sekreto ng sumpa. Ang puno na ito ang siyang ugat ng kasunduan ng ating mga ninuno. Si Miguel ay napalunok. Kahit bata pa siya, alam niyang ang puno ng balete ay may matinding koneksyon sa mga kwentong alamat at mga sumpa. Manong, ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating tawagin ang mga espiritu ng ating mga ninuno. Kailangan nilang sumaksi sa pagtatapos ng sumpang ito. Ngunit mag-ingat ka, Miguel. Ang gagawin natin ay maaaring magbukas ng mas malaking kapangyarihan. Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari.
Naglagay si Bartolome ng mga sagradong halaman sa paligid ng puno at sinindihan ang isang kandila na pinapasapasa pa ng kanilang angkan. Habang binibigkas niya ang dasal, naramdaman ni Miguel ang malamig na simoy ng hangin. Tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Habang patuloy ang ritual ni Bartolome, unti-unting lumabas ang mga anino mula sa ilalim ng puno. Hindi ito mga aswang na dati nilang nakaharap. Ito ay mga espiritu ng nakaraan. Ang mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga mata ay puno ng lihim. At ang kanilang mga bibig ay tila nag-aalangan kung magsasalita o mananatiling tahimik. Kasunduan ng iyong mga ninuno ay hindi pa natatapos. Bago tayo magbukas, kailangan nating ibalik ang balanse. Ang sumpa ay hindi maaaring basta-bastang wakasan nang walang pagbabayad. Bulong ng isa sa mga espiritu. Si Bartolome, bagamat pagod at pinasa ng mabigat ng sumpa, ay sumagot. Ako ang kabayaran. Hindi ko papayagan ang sumpa na ito ay magpatuloy. Kung buhay o kaluluwa ang kinakailangan, narito ako upang magbayad. Tahimik na napmasid si Miguel habang nakikita ang sakripisyong handang gawin ng kanyang guro. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga susunod pang henerasyon ng mga taga-baryo. Ngunit bago pa man makasagot ang mga espiritu, isang malakas na ungol mula sa ilalim ng lupa ang narinig nila. Ang balita ay biglang nagkibit at mula sa ilalim ng mga ugat ay lumitaw ang isang mas malaking nilalang. Ang tunay na pinagmula ng sumpa. Isang nilalang na mas matindi at mas matagal nang nakatago kaysa sa mga aswang na kanilang hinarap noon. Ito ang nilalang na matagal nang nakaugnay sa kasunduan ng kanilang mga ninuno. Isang nilalang na kinakatawan mismo ng kasamaan. Lumabas ito mula sa ilalim ng lupa. Napakalaki at puno ng kadiliman. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng apoy at ang hangin sa paligid ay tila sumisigaw ng mga tinig ng nakaraan. Miguel, hindi na ito tungkol sa mga aswang. Ito na ang tunay na kalaban. Kailangan nating tapusin ito. Ngayon na. Bulong ni Bartolome habang inilalabas ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Si Miguel, bagamat natatakot ay tumatayo ng matapang sa tabi ni Bartolome. Inilabas siya ang anting-anting na ibinigay sa kanya at ipinagpatuloy ang dasal na itinuro ng kanyang guro. Habang pinagsasama nila ang kanilang mga lakas, ang liwanag mula sa kanilang mga anting-anting ay naging mas maliwanag pa. Sapat upang harapin ang nilalang ng kadiliman na lumitaw sa kanilang harapan. Ngunit alam ni Bartolome na ito ang magiging huling labanan. Nararamdaman niya ang paghina ng kanyang katawan. Ang sumpa ay unti-unti nang kinukuha ng kanyang kaluluwa. Alam niyang hindi na siya makakabalik mula rito. Ngunit ang huling sakripisyo niya ay maaaring magligtas sa kanilang lahat. Habang nakaharap ni Bartolome at Miguel ang dambuhalang nilalang ng kadiliman, naramdaman nila ang tindi ng kapangyarihan nito. Mas matindi kaysa sa anumang aswang o nilalang na kanilang hinarap noon. Ang hangin sa paligid ay tila pumipiglas at bawat hakbang ng nilalang ay nagpapayanig sa lupa. Ngunit sa kabila ng takot, alam ni Bartolome na ito na ang kanyang oras upang tapusin ang sumpang matagal nang bumabalot sa kanilang angkan. Miguel, makinig ka sa akin, sabi ni Bartolome habang patuloy na kumikislap ang kanyang anting-anting. Kailangan nating pagsasama-samahin ang lahat ng kapangyarihang natitira sa atin. Iyan lang ang paraan upang mapagilan natin ito.
Pero Manong, paano ko gagawin yun? Tanong ni Miguel. Kita sa kanya mga mata ang kaba. Ngunit naroon din ang tapang na handang humarap sa hamon. Ikaw na ngayon ang tagapagmana ng lahat ng ito, Miguel. Ang anting-anting mo, ang dugo ng ating mga ninuno, at ang karunungang itinuro ko sa iyo. Iyon ang susi. Manalig ka sa iyong lakas at sa mga dasal na natutunan mo. Tumango si Miguel. Hawak ng mahigpit ang anting-anting na isinabit sa kanyang leeg. Nagsimula siyang bumigkas ng dasal. Isa-isa niyang binigkas sa mga salitang itinatago ng kanilang angkan mula pa sa mga unang panahon. Sa bawat salita, ang liwanag ng kanyang anting-anting ay lumalakas. At tila ang buong kagubatan ay nagkaroon ng sariling buhay. Ang huling sakripisyo. Sa kabila ng lakas ni Miguel, naramdaman ni Bartolome na hindi ito magiging sapat upang pigilan ang nilalang. Ang sumpa ng kanilang angkan ay masyadong malalim. At alam niyang may kailangan pang gawin. Isang sakripisyo na tanging siya lamang ang makakagawa. Miguel, kailangan kong tapusin ito. Ang sumpang ito ay sa akin nakatali. At ang aking buhay ang magiging kabayaran. Sabi ni Bartolome ng mahina. Ngunit malinaw ang kanyang determinasyon. Gusto niyo bang ang sarili niyo isakripisyo, Manong? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi maaari. Marami pa kayong magagawa. Kailangan namin kayo. Ngumiti si Bartolome. Isang ngiting na puno ng pag-ibig at matapang. Matagal na akong nakadadhana para dito. Miguel, ang buhay ko ay bahagi ng sumpa mula pa noong una. Ngunit ikaw ang kinabukasan. Ang huling dasal ko ay para sa iyo upang ipagpatuloy mo ang aming layunin. Ang pagprotekta sa mga inosente mula sa mga nilalang ng dilim. Habang bumibigkas sa Miguel ng dasal, nagsimula si Bartolome sa kanyang sariling huling ritual. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting at itinapat ito sa dibdib ng dambuhalang nilalang. Sa ngalan ng ating mga ninuno, sa ngalan ng aking dugo, at sa ngalan ng kapayapaan, ako na ang magiging kabayaran. Nang sinabi ito ni Bartolome, isang malakas na alon ng enerhiya ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang liwanag ng kanyang anting-anting ay lumukob sa buong kagubatan at sa isang iglap, ang nilalang ng kadiliman ay tila natunaw sa loob ng liwanag. Ang kalangitan na kanina'y puno pa ng ulap at dilim ay biglang lumiwanag at ang kapaligiran ay bumalik sa tahimik na anyo nito. Ngunit nang mawala ng liwanag, bumagsak si Bartolome sa lupa, tahimik at walang buhay. Napatigil si Miguel, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang guro, ang kanyang lolo, ang pinuno ng mga antingero, ay nag-alay ng sarili upang tuluyang mapawi ang sumpa ng kanilang angkan. Hinawakan niya ang kamay ni Bartolome, ngunit malamig na ito. Ang mga luha ay pumatak sa kanyang mga mata, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpadala sa kalungkutan. Alam niya na ang sakripisyo ni Bartolome ay hindi dapat masayang. Sa uling pagkakataon, binigkas ni Miguel ang isang dasal para sa kanyang lolo. Sa ngalan ng mga ninuno, sa ngalan ng mga banal na espiritu, ipahinga mo na ang kanyang kaluluwa. Siya ang naging saksi sa pagtatapos ng sumpa at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa aming lahat. Ang liwanag mula sa anting-anting ni Miguel ay unti-unting humina. Ngunit ang kanyang loob ay puno ng bagong lakas. Alam niya ang tungkuling iniwan ni Bartolome ay ngayon nasa kanya na.
Ilipas ng ilang araw, bumalik sa normal ang buhay sa baryo ng San Isidro at ang mga tao ay nagpasalamat kay Miguel sa kanilang kaligtasan. Ngunit alam nila ang tunay na bayani ay si Bartolome, ang antingerong nag-alay ng kanyang buhay upang tuluyang tapusin ang sumpa. Sa ilalim ng matandang balete, itinayo nila ang isang maliit na dambana bilang alaala kay Bartolome. Ito ay hindi lamang tanda ng kanyang sakripisyo, kundi ng kanyang buong buhay na inaalay para sa kabutihan ng kanilang bayan. Si Miguel, ngayon ay bagong pinuno ng mga antingero, ay patuloy na ginagabayan ang baryo. Patuloy siyang nagtuturo sa mga batang antingero. Ipinapasa ang mga lihim na kaalaman ng kanilang angkan. Alam niyang marami pa silang harapin na mga hamon. Ngunit alam din niyang hindi na siya nag-iisa. Ang espiritu ni Bartolome ay laging naroon, gabay sa bawat hakbang ng bagong henerasyon. At habang lumilipas ang panahon, patuloy na nabubuhay ang alaala ni Bartolome sa puso ng bawat taga San Isidro. Bilang isang alamat ng isang antingerong nag-alay ng lahat upang tapusin ng isang sumpang matagal nang nagpapahirap sa kanilang angkan. Lumipas ang ilang taon mula nang mawala si Bartolome, ngunit ang alaala ng kanyang sakripisyo ay nananatiling buhay sa bawat sulok ng San Isidro. Sa ilalim ng pamumuno ni Miguel, naging payapa ang baryo at ang mga aswang at iba pang nilalang ng dilim ay tila nawala na ng lakas. At ang mga antingero ay patuloy na nagbabantay upang hindi na muling bumalik ang mga ito. Subalit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang bumabalot kay Miguel. Isang pakaramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat gabing tahimik, nararamdaman niyang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Tila naghihintay ng tamang oras upang umatake. Isang gabi, habang nagtuturo siya sa mga batang antingero, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang matandang lalaking lumapit sa kanila. Ang kanyang anyo ay tila pamilyar, ngunit hindi siya mula sa kanilang baryo. Ikaw ba si Miguel? Tanong ng matanda habang nakatitig sa kanya ng matalim. Opo, Sagot ni Miguel. Ano po ba ang kailangan ninyo? Tanong niya dito. Ilang taon nang lumipas ngunit tila hindi pa tapos ang sumpa ng inyong angkan. Ako ang natitirang kaanak ni Bartolome at ako ang may dala ng kanyang huling pamanang hindi niya naipasa sa iyo. Sabi ng matanda na ngayon ay tila lumuluha ang mga mata. Natigilan si Miguel. Sino ang matandang ito at bakit may alam siya tungkol kay Lolo Bartolome? Lalong bumigat ang hangin sa paligid. Tila nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Inabot ng matanda kay Miguel ang isang maliit na kahon. Yari sa lumang kahoy na tila sinauna pa ang pagkakagawa. Nang binuksan ni Miguel ang kahon, natagpuan niya ang isang maliit na bato. May mga ukit na mga sinaunang simbolo na hindi niya pa nakikita noon. Ano po ito? Tanong niya habang hawak ang kakaibang bato. Ito ang huling pamanang iniwan ni Bartolome bago siya lumisan. Isang anting-anting na hindi niya ginamit dahil ito ay mas malalim na kapangyarihan. Isang kapangyarihang higit pa sa inyong natutunan. Ngunit bago pa makapagtanong si Miguel, naglaho ang matanda na parang usok. Ang mga batang antingero na kanina'y nag-aaral sa ilalim ng kanyang paggabay ay tila hindi napansin ang kaganapang iyon. Nag-iwan ito ng higit pang katanungan sa isipan ni Miguel. Ano ang kahulugan ng misteryong anting-anting na ito? At bakit ngayon lamang ito ipanakita sa kanya? Sa sumunod na mga araw, nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang kaganapan sa baryo. May mga hayop na nawawala sa gitna ng gabi at ilang tao ang nakakita ng mga anino sa gilid ng kanilang mga bahay.
Bumabalik ang takot na minsan nang naglaho at tila may bagong panganib na nagbabatya. Nagpasya si Miguel na magtungo sa ilalim ng balete, ang lugar kung saan isinakripisyo ni Bartolome ang buhay. Sa ilalim ng puno, muling naramdaman niyang malamig na hangin na tila umaabot sa kanyang kaluluwa. Hawak ang anting-anting na iniwan ng matanda. Nagsimula siyang bumigkas ng dasal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang karaniwang mga dasal na itinuro sa kanya. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila hindi kanya ako nakontrol, na parang may ibang pwersa ang kumukuha sa kanyang boses. Biglang lumitaw ang isang anino mula sa ilalim ng puno. Hindi ito ang karaniwang anyo ng aswang, kundi isang nilalang na mas matanda pa. Mas malalim ang ugat ng kasamaan. Ang mga mata nito ay tila nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Miguel, bulong ng nilalang. Hindi mo kayang itaboy ang sumpa. Ang sumpa ng inyong angkan ay hindi pa tapos. Ang pagkamatay ni Bartolome ay simula lamang ng mas malalim na laban. Hindi nagpatinag si Miguel. Alam niyang ang nilalang na ito ay bahagi ng mas malalim na kasunduan. Ang pinagmula ng sumpa ng kanilang angkan. Kinuha niya ang anting-anting na iniwan ng matanda at itinaas ito sa harap ng nilalang. Sa ngalan ng mga ninuno ko, sa ngalan ni Bartolome, at sa ngalan ng mga inosente, tinatanggihan ko ang sumpang ito. Sigaw ni Miguel. Ngunit bago pa man siya makatugon sa parsa ng nilalang, biglang nagliwanag ang anting-anting na hawak niya. Ang liwanag nito ay mas maliwanag kaysa sa anumang nakita niya. At ang buong kagubatan ay tila nabalot ng makapangyarihan ulit. Napatras ang nilalang. Tila nasasakta ng kapangyarihan ng anting-anting. Hindi ito maaari. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito ang itinakda. Sigaw ng nilalang habang unti-unti itong nawawala sa kadiliman. Ngunit alam ni Miguel na hindi pa tapos ang laban. Ang anting-anting na ito, bagamat makapangyarihan, ay tila isang susi lamang sa mas malalim na misteryo. At habang patuloy siyang bumabalik sa kanilang baryo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na iniwan ni Bartolome. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalakas ang pakaramdam ni Miguel na may natitirang bahagi ng sumpa na hindi pa natutuldukan. Patuloy siyang nagbabantay sa mga anino ng nakaraan at alam niyang ang kanyang bagong tungkulin ay hindi lamang protektahan ang baryo, kundi tuklasin ang buong katotohanan sa likod ng sumpa ng kanilang angkan. Walang katapusang sumpa na to. Ang tagal naman maresolba. Sa gabi-gabi niyang pagbabantay sa ilalim ng liwanag ng buwan, palaging nakahanda si Miguel. Handa sa anumang hamon na darating at handa sa huling paglaban na maaaring magdala ng tunay na kalayaan para sa kanilang angkan. Sa sumunod na araw, patuloy na iniisip ni Miguel ang misteryosong anting-anting at ang muling paglitaw ng nilalang mula sa ilalim ng balete. Sa bawat paglipas ng gabi, nararamdaman niyang may mas malaking parsa na nagmamasid. Tila hinihintay siya na muling bumalik sa lugar kung saan nagwakas si Bartolome. Ngunit hindi pa siya handa. Alam niyang marami pa siyang hindi alam tungkol sa sumpang ito. Kaya't nagpasya siyang hanapin ang mga natitirang kasulatan ng kanilang mga ninuno. Tumango siya sa pinakalumang bahagi ng kanilang baryo, kung saan naroon ang isang maliit na silid-aklatan na matagal nang hindi nabubuksan. Dito niya natagpuan ang lumang librong puno ng mga dasal, ritual, at mga alamat ng mga antingero. Isang aklat ang nakakuha ng kanyang pansin, ang aklat ng karunungan. Isang sinaunang manuskrito
na isinulat pa noong panahon ng kanilang mga ninuno. Dito niya nabasa ang tungkol sa pagkawala ng liwanag. Isang kwento tungkol sa isang lahing nakatali sa kasunduan sa mga nilalang ng kadiliman. Ang mga ito ay hindi karaniwang mga aswang, kundi mga mas malalim at mas sinaunang nilalang. Mga nilalang na may direktang koneksyon sa sumpang umiikot sa buong angkan. Habang binabasa ni Miguel ang aklat ng karunungan, natuklasan niya ang anting-anting na iniwan sa kanya ay tinatawag na bato ng liwanag. Isang makapangyarihang bagay na may kakayang isara ang daan papunta sa mundo ng mga nilalang ng dilim. Ngunit may kapalit ito. Ang sino mang gagamit nito ay kinakailangang harapin ang pinakamalalim na takot at galit na nasa loob niya. Habang binabasa pa ni Miguel ang mga nilalaman ng aklat, mas lumilinaw sa kanya na ang huling labanan ay hindi lamang pisikal na lakas ang kailangan. Ito ay magiging laban ng kalooban, kung saan kailangan ipakita ng antingero ang kanyang tunay na lakas ng loob. Isang gabi, habang patuloy siyang nag-aaral ng mga dasal at ritual mula sa aklat, biglang kumatok sa kanyang pintuan si Andoy, isa sa kanyang mga batang alagad. Habol ang hininga at puno ng takot ang mukha nito. Kuya Miguel, may nakita kaming kakaiba sa gubat. May mga anino na nagsimulang gumalaw. Parang may hinahanap sila. Sigaw ni Andoy. Tumayo si Miguel. Alam niyang ito na ang sinyalis na hindi niya maaaring iwasan ang paparating na laban. Kaya Andoy, kailangan nating tapusin ito, sabi ni Miguel. Habang kinukuha ang anting-anting at aklat. Alam niyang hindi siya maaaring mag-isa sa labanang ito. Ngunit siya lamang ang makakagamit ng bato ng liwanag. Muli siyang nagtungo sa kagubatan. At nang makarating sila sa ilalim ng puno ng balete, naramdaman agad ni Miguel ang bigat ng hangin. Hindi na ito ang tahimik na kagubatang alam nila. Ang paligid ay tila nababalot ng kakaibang enerhiya at ang mga anino ay naglalakad na parang may sariling buhay. Ihanda ninyo ang mga anting-anting nyo. Ito na ang laban na matagal nating iniiwasan. Utos ni Miguel sa mga batang antingero. Habang hinihintay nilang pagdating ng mga nilalang, nagdasal si Miguel sa ilalim ng balete, gamit ang mga bagong ritual na kanyang natutunan mula sa aklat. Biglang lumabas ang isang anino. Hindi ito katulad ng nilalang na hinaharap nila dati. Ito ay mas matangkad. Sa bawat galaw nito, ang lupa ay tila sumisigaw sa sakit. Miguel! Bulong ng nilalang habang papalapit. Hindi mo kami kayang talunin. Ang sumpa akin ang iyong dugo. At sino pang mag-alay ng sarili, hindi matutuldukan ang aming paghahari. Ngunit sa halip na umatras, huminga ng malalim si Miguel at itinaas ang anting-anting. Hindi na ako natatakot. Ang sumpa ay hindi magtatagumpay. Hindi ako magpapatalo sa takot at galit na bumabalot sa amin, sabi niya. Biglang nagningning ang bato ng liwanag at mula sa anting-anting na Miguel ay lumabas ang isang malakas na liwanag na bumalot sa buong paligid. At ang mga batang antingero, bagaman natatakot, ay lumapit at ipinagpatuloy ang kanilang mga dasal. Sa bawat dasal, lalong lumalakas ang liwanag mula sa bato. Ngunit hindi ito sapat. Ramdam ni Miguel na kailangan pa ng mas matinding sakripisyo upang tuluyang mapatigil ang nilalang. Naalala niya ang babala mula sa aklat ng karunungan. Ang bato ng liwanag ay may kapalit. Habang patuloy ang laban, naramdaman ni Miguel ang bigat ng responsibilidad. Siya na lamang ang nakatayo sa pagitan ng kadiliman at ng liwanag. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpatuloy ng walang sakripisyo.
Alam niyang may kailangan siyang gawin. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Bartolome, ang kanyang guro. Si Lolo Bartolome ito. Miguel, ang tunay na antingero hindi natatakot sa kamatayan. Handa siyang magsakripisyo para sa kaligtasan ng iba. Tumingala si Miguel sa kalangitan. Hawak ang anting-anting sa kanyang dibdib. Kung ito ang kailangan para tuluyang mapatigil ang sumpa, handa akong ialay ang lahat. Bulong niya sa sarili. Sa kanyang huling pagdasal, ibinuhos na Miguel ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang bato ng liwanag ay nagliwanag ng mas maliwanag pa kaysa sa dati. At sa isang malakas na alon ng enerhiya, tinunaw ang mga anino ng dilim. Nang bumalot ang liwanag mula sa bato ng liwanag, nakita ni Miguel ang mga anino ng dilim na unti-unting naglalaho. Ngunit habang tumitindi ang liwanag, naramdaman niyang nawawala na rin ang kanyang lakas. Para bang ang kapangyarihan ng anting-anting ay kumukuha ng enerhiya mula sa kanya. Bagamat pinipilit niyang magpatuloy, ramdam niya ang bigat ng bawat paghinga. Kuya Miguel, tama na, baka mapahamak ka. Sigaw ni Andoy, tumatakbo pa palapit sa kanya. Ngunit alam ni Miguel na wala nang atrasan. Nakita niyang pinuno ng nilalang ng dilim. Isang mataas na anino na may nagliliyab na pulang mga mata na tila umaakyat mula sa mga anino ng kagubatan. Ito ang tunay na ugat ng sumpa, ang pinagmula ng lahat ng mga pagdurusa ng kanilang angkan. Miguel, kahit anong gawin mo, ang kadiliman ay laging magbabalik. Ang sumpa ay nakaugat na sa dugo ng inyong pamilya. Hindi mo na ito mabubura. Ngunit sa halip na matakot, ay mas tumibay ang loob ni Miguel. Naalala niya ang sakripisyo ni Bartolome, ang lahat ng mga antingerong dumaan sa kanilang angkan, at ang mga buhay na naipag-alay na para sa kapayapaan sa kanilang baryo. Sa huling pagkakataon, tinaas niya ang anting-anting. Isinara ang kanyang mga mata at bumuwas ang lahat ng natitira niyang lakas sa huling pagdasal. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng aking mga ninuno, tapusin na natin ang sumpang ito. Sigaw ni Miguel. Biglang pumutok ang liwanag mula sa anting-anting. Mas maliwanag pa kaysa sa araw. Ang buong kagubatan ay nabulag ng liwanag. At narinig ni Miguel ang mga sigaw ng mga nilalang ng dilim habang natutunaw ang kanilang mga anyo sa liwanag. Ngunit kasabay ng liwanag, naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang lakas. Bumagsak siya sa lupa, hindi na makagalaw. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagtagumpay siya. Nang mawala ang liwanag, muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Si Andoy at ang iba pang batang antingero ay mabilis na tumakbo papunta kay Miguel, na ngayon ay nakahiga sa lupa at walang malay. Andoy, natapos na. Tapos na ang sumpa. Mahina ngunit malinaw na bulong ni Miguel. Habang hinahawakan ni Andoy ang kamay ni Miguel, nakita nilang unti-unting nawawala ang mga bakas ng kadiliman sa paligid. Ang kagubatan na dati puno ng takot at mga anino ay tila naging mas maliwanag at payapa. Nararamdaman nila ang kapayapaang matagal na nilang hinahangad. Kinabukasan, sa buong baryo ng San Isidro, ramdam ng mga tao ang malaking pagbabago. Ang takot na minsang bumabalot sa kanilang mga puso ay napalitan ng kaluwagan. Wala na ang mga anino, wala na ang mga aswang, at sa wakas, ang sumpa ng kanilang angkan ay tuluyan ng naputol. Dinala nila si Miguel pabalik sa baryo at bagamat mahina at sugatan, unti-unti ring bumabalik ang kanyang lakas. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw sa lahat na si Miguel ang bagong pinuno ng mga antingero.
at sa kanyang pamumuno, tuluyang nawala ang takot sa kanilang bayan. Ang kwento ni Miguel ay nagtuturo ng isang mahalagang aral na ang tunay na tapang ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kakalakas o gaano kalalim ang iyong kapangyarihan. Ang tunay na tapang ay ang kakayahan mong magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Kahit na nangungulagan ito ng pagharap sa iyong pinakamalalim na takot. Sa laban ni Miguel, naipakita niya ng kasamaan, ganoon man kalakas o kadilim, ay hindi magtatagumpay kapag ang isang puso ay puno ng pag-ibig. Ang sumpa ng kanilang angkan ay nawala. Hindi dahil lamang sa kapangyarihan ng anting-anting, kundi dahil sa paninindigan ni Miguel na ipaglaban ang kabutihan, kahit na ang sariling buhay niya ang nakataya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala rin sa bawat sakripisyo, mayroong kapalit na kalayaan. At ang mga sakripisyong ito ay hindi nasasayang, sapagkat sila ang nagiging batayan ng ating tagumpay at kapayapaan. Sa huli, tulad ni Miguel at Bartolome, tayo ay may kakayahang magbago ng ating kapalaran. Basta hindi tayo bibitaw sa liwanag ng ating kalooban. Grabe naman Lo, natakot ako sa kwento mo. Uwi ka ako kay Lolo Bartolome. Talagang ganoon. Pero sige na. Aalis na ako sa katawan ni Miguel at bahala na kayo ang mag-usap. Sige po Lolo Bartolome, maraming salamat po. Uy, bata, kumusta ka? Okay lang po, Lolo Miguel. Maraming salamat din po. At doon nagtatapos ang kwento ni Lolo Bartolome na sumanib kay Lolo Miguel. Ako'y pauwi na at may dala akong pasalubong na strawberry jam.